Babaeng pulis na nakatagpo ng dayuhang partner sa online dating app sinumbong sa resibo ang pananakit at pang-aabuso umano ng kanyang kabiyak. Maging ang kanilang dalawang anak hindi raw nakaligtas sa mabigat nitong kamay. Gaano kasakit ito, ma'am? Siyempre masakit po kasi first time ko pong marinig yung mga ganung word eh. Tapos yung pang-aabuso naman niya physically. Ano-anong resibo o mga ebidensyang pwede niyong ipakita sa amin? Ito po yung yung last recent na nangyari sa amin, yung nag-away kami talagang sinapak niya kasi ako dito sa sa braso eh. Itong isa, hinawakan niya ako dito sa leg, parang pinipress niyang gano'n yung dito sa may sa may neck ko. Pati ang kanilang 9 at 2 taong gulang na mga anak paulit-ulit din daw sinaktan ni Simon. Ito yung sa sugat ng anak ko sa may ulo niya. Hindi ko na maalala kung ano yung binato niya. Basta nakita to ng teacher nung na may sugat daw siya sa ulo. Isa pa sa mga ikinababahala ni Jennifer ang verbal na pang-aabuso at pagmumura daw ni Simon sa kanilang mag-iina. Si Afam parang gusto na lang daw laging sumabog at magsalita ng masasamang words. OA. Yung mga anak ko naman ngayon, normal na sa kanila yung mga word na stupid, mga ganun, idiot. Kasi yun yung naririnig nila sa kanya. Nag-aaway sila magkakapatid kasi paano normal na may violence sa paligid nila. Dahil sa pagmamalupit umano ng kanilang padre de pamilya, humingi na ng tulong si Jennifer sa barangay. Siyempre, para yung mga bata, para hindi maiwas na natin matrauma, agad nating nirespondihan. Nang matanggap ang reklamo ni Jennifer, agad silang nirescue ng barangay at pansamantala silang nakalipat ng bahay. Inassess namin at talaga namang ayaw na nung ni biktima na makausap at makaharap pa yung partner niya. At kahit nakikiusap na rin yung partner, mag-usap sila, hindi na rin namin pinagbigyan kasi nga tumututol at ayaw na talaga nung biktima. Pero sa matagumpay na paglayo ni na Jennifer, dito na raw nagsimula ang mga pagbabanta ni Simon na magpapakamatay raw siya kung hindi pabalik ang kanyang mag-iina. Tapos ito namang yung mga sinesend niya sa akin na panglalaslas. Actually, pinopost niya yan sa Facebook wall ko, pinopost niya na magpapakamatay na daw siya, ganyan. Dahil sa takot, nagpa siyang makipagbalikan ni Jennifer kay Simon. Pero ang akala niyang second chance para sa kanilang pamilya, take 2 lang daw pala ng kanilang kalbaryo. Dahil si Simon, mas naging seloso raw. Siyempre, sa amin kasi normal naman na magkaangkas sa lalaki, di ba? Kasi nga, pulis naman kami. Pinaghihinalaan niya yun, nakarelasyon ko daw, ganyan-ganyan. So yun ang sabi niya, kaya gusto nga niya ako nung patayin daw niya ako. Humantong po sa punto, ma'am, na nais nyo na makipaghiwalay at yung mga anak ninyo, nais nyo na rin ilayo sa kanya. Sa kada ganito ho ang sitwasyon, meron ho ba siyang ginagawang hindi ka nais-nais? Nagbibigtibo talaga siya kasi nagbabayulit na nga eh. Diyan, maalabas na nga yung dila niya eh. Yes, ma'am. So yun yung nag-aalo rin sa amin na minsan, hindi kami makaalis kahit gusto namin umalis sa podan niya. Samantalahin ko na ho at nais naming malaman bakit ho kayo sa amin sa resibo lumapit. Kasi nakikita ko kasi yung programa niya na mabilis ang action. Kaya lumapit ako. So nung sinerch ko po yung resibo, nakikita ko na may mga ganun kayong mga natutulungan. Ano po ang nais ninyong mangyari ngayon? Gusto ko siyang maalis talaga sa bansa. Para at least magkaroon naman kami ng safety din ng mga anak ko. Kasi nga, tine-threat niya rin kami kasi kukunin niya daw yung mga anak mo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel